Alam niyo ba na plano daw ni Kaufman na kausapin ang ating Presidente Bongbong Marcos na kung pwede ampunin si Rodrigo Duterte dito sa ating bansa kapag binigyan ng interim release. Sus Mariosep, nangarap pa. Alam mo, Mr. Kaufman, no? Attorney Kaufman, kung naiintindihan mo lang sana ang damdamin ng mga Pilipino, hindi ka nagpaplano dapat ng ganyan eh. Alam mo bakit? Kasi hindi ang presidente ang pwedeng magdesisyon lang dyan. Dapat tatanungin din ang taong bayan kung ia-allowed pa sa Pilipinas ang isang berdugo. Pinapalayas na nga namin lahat ng Duterte. Tapos, makikipag-usap ka sa presidente namin para lang ampunin yan si Rodrigo Duterte. Ano ka na? Anong palagay mo sa amin, mga utu-uto? Anong palagay mo sa amin, walang karapatang magsalita? At pigilan ng presidente na sang-ayunan ang iyong kahilingan? Isa lang ang presidente, milyon ang tao sa Pilipinas, milyon ang mga Pilipino na hindi papayag na manatili at ampunin ang Duterteng berdugo dito sa bayan namin. Hindi na namin kailanman gusto na magkaroon pa ng mga pagdanak ng dugo. Hindi na namin gusto na matromang muli ang mga mamamayang Pilipino. Hindi na namin gusto ang sinungaling. Hindi namin gusto ang salot. Hindi namin gusto ang nagpapahalaga sa ibang nasyon habang ang kapwa Pilipino ay pinapatay at kinakawawa. Hindi namin gusto na manatili dito ang magnanakaw sa pondo ng bayan na nagmumula sa tax ng mga mamamayang Pilipino na dapat nagagamit kapag kinailangan. Hindi na. Huwag ka na mangarap, Mr. Kaufman. Dahil kung pumayag man ang presidente, ang taong bayan ay hindi. Tandaan mo, isa lang ang presidente na dapat mong isipin na hindi lang siya ang pwede magdesisyon sa iyong hinihiling. Kahit pumayag siya, kung ayaw ng taong bayan, walang magagawa ang kahit sino. Tandaan mo, ang taong bayan ang malakas sa bansang Pilipinas. No? Kahit presidente, kahit vice-presidente, kahit sino pa, ang kinatatakutan lang ng taong bayan ay ang nasa itaas. At kahit kailan, ang isinuka na ay hindi na lalamunin pa. Matindi na sakit ang idinulot ni Duterte. Kaya kailanman hindi na siya maaaring tanggapin ng mamamayang Pilipino dito sa bansang ito. Kung gusto ng mga DDS na makapiling ang kanilang tatay, silang umalis. Pumunta sila sa Netherlands. Doon sila manirahan at magsama-sama sila hanggat buhay ang matandang Duterte. At kung wala na, wag na rin silang babalik pa ng Pilipinas. Yan ang masasabi namin sa'yo. Bilang tagapagsalita, nagsasabi ako sa'yo, Mr. Kaufman, never natanggapin pa namin dito si Rodrigo Duterte. Matuto kang alamin ang gusto at ayaw ng sambayanang Pilipino.